dito makikita mo talaga na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Marcos Jr. Vince, kayo po ba close friend nyo rin si House Speaker Martin Romualdez? Hindi, kasi saan kunin muna pinanggagalingan nito, please. Opo. Kasi po may reaksyon. May post. Yes po, may post po itong si Cavite Representative Kiko Barzaga na loyal daw po kayo kay Romualdez. Gaano po ito katotoo? Unang-una po, kilala ko po si Speaker Romualdez ng matagal na, no? Pero hindi ko naman masasabi na close friend ko siya. Pero again, immaterial po yun eh. Tayo po ay nandito ayon sa direktiba ng Pangulo. At ang sabi ng Pangulo, wala po tayong sasantuin kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Opo. At puli po tayo magko-cooperate sa Independent Commission on Infrastructure dito. Lahat po ng kailangan managot, dapat managot. Ganun na po kasi yun. Okay. Unang-una sabi niya immaterial. Tama yun, immaterial talaga. Kasi hindi naman porque close, hindi mo namang kailangan maging close yung tao para mag-connives kayo sa isang bagay. In fact, example natin si Torre. Ayan. Maalala natin, ibinida pa nga ni Marcos Jr. si Torre nung kanyang SONA. Nabanggit, special mention si Torre doon sa SONA, 'di ba? With regard to doon sa laban sana ni Baste at ni Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torran. Pero anong nangyari? Bakit tinanggal bigla ng NAPOLCOM, okay, ng DILG, itong si Torre? Not to mention, ang daming ginawa ang Torre nito para sa administrasyon ito, pero bakit tinanggal? So nung tinanong si Marcos Jr. kung anong reason bakit tinanggal, itong kanyang sagot. President, may we know directly from you the real reason of General Torre's dismissal and what post was offered to him po? Salamat po. You don't know what the reason was. We explained it. Even my blog the other day, I explained it again. It was because he did not agree with the directives that were coming out of NAPOLCOM. And there's a very clear chain of command, that the civilian authority is the... Okay. So, tignan niyo isa-isayin natin, explain natin yan. Kasi ang sabi ni Vince Dizon, imbestigahan lahat, kahit sino man yan, walang sinisino, basta lahat imbestigahan, sabi. So, hindi totoo yung sinasabi na yan dahil itong si Marcos Jr., nung hindi sinunod ni Torre ang NAPOLCOM, imagine, NAPOLCOM pa lang yan ang direktiba ng NAPOLCOM, hindi man yan direktiba ng Pangulo mismo. So, hindi sinunod ni Torre ang direktiba ng NAPOLCOM, natanggal siya. So nagigets nyo yung point. Si Martin Romualdez na mention ni Kiko Barzaga, Cavite 4th District Congressman, na mention na close daw ni Vince Dizon. Si Vince Dizon may mga kinasuhan siya, nag-file na siya ng kaso sa mga ex-DPWH officials, pero hindi iniimbestigahan yung link na Zaldico at Martin Romualdez. So ngayon, ang tanong, si Martin Romualdez ay pinsan ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay boss ni Vince Dizon. Ngayon, kung hindi niya susundin si Marcos Jr. na huwag imbestigahan itong si Martin Romualdez at si Zaldico na napangalanan ng mga diskaya na link doon sa tumatanggap ng 25%, at in fact, minention ni Marcos Jr. yung SunWest sa kanyang 15 na pinangalanang contractors. Pag hindi ito sinunod ni Vince Dizon, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kay Vince Dizon? So, hindi totoo itong sinasabi ni Marcos Jr., okay? Itong ni Vince Dizon na imbestigahan ng lahat, kahit sino pa yan, hindi po totoo dahil NAPOLCOM nga na hindi sinunod ng direktiba ng NAPOLCOM ni Torre natanggal. So ganyan po ang administrasyong ito.
Kapag hindi mo sundin ang utos ng Pangulo, meron kang kalalagyan. Kahit ano pang magandang nagawa mo or kahit anong utang na loob pa ang nagawa mo kay Marcos Jr., meron kang kalalagyan. Kaya hindi kami naniniwala doon sa sinseridad ni Vince Dizon na sabi niya, oh, ganito ganyan, kasi selective ang kanyang iniimbestigahan at kanilang kinakasuhan. In fact, pati yung House of Representatives, ginawa nilang state witness itong si Bryce na ang pinangalanan ay mga senador, samantalang yung mga diskaya na pinangalanan ay si Zaldico Martin Romualdez at mga congressman ay ayaw nilang bigyan ng protection at gusto pang sabihang mga sinungaling sila. So, tama si Kiko Barzaga. Saan pa patungo ang investigation na ito? Walang patutungo ang investigation kasi sila din lang naman ito.